Pinagkakaloob ko po ang unang magsishare. Walang dilit iba po kung hindi ang kasama ng ating kapatid at si Teacher May na si Teacher Sara Manalo. Yan. Hello po. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa gabing ito, mahal na Apo Conching. At sa lahat po ng nandito. Nagbaon po ako ng bimpo. Hindi po ako nagdadala ng panyo dahil lagi kong nawawala. May kadahilanan po kung bakit may dalang bimpo. At siguro po, nais ng Ama na maibulalas ang akin pong nasa sa loob. Dahil po ako ay nasa gitna ng may pinagdaraanan po ako sa aking pamilya. Baka po nais ng Ama na ma-share, ito yung i-share ko po. Pero hindi po ako nangakong hindi tutulo po ang aking luha, kaya po ako may bimpo. 7 taon na po akong may asawa. Wala po siyang permanenteng trabaho. At nais ko pong ano sa aking sarili na may kadahilanan ng Ama kung bakit siya po yung aking napangasawa. Kaya naman po lagi ko po ipinagdarasal na tulungan po niya ako at gabayan po niya ako sa pagbabago po ng aking asawa sa kadahilanang hindi po siya perpekto. Ganon din naman po ako, hindi po ako perpektong asawa, ngunit ginagawa ko po yung aking makakaya para sa aking pong pamilya. Ngayon po kami ay merong pinagdaraanan. Kung tutuusin po ay napakababaw na dahilan. Pero ako po kasi iyakin eh. Ako po yung nagdadala ng pamilya. May mga pagkakataon po, siya po kasi ay walang permanenteng trabaho, matagal nawawalan, nagkakaroon ulit. Kung kaya dala ko nga, nakakahiyaman po dala ko ang kanyang picture. Meron po kaming pinagtalunan nitong kailan lang at idinarasal ko po sa Ama na sana ituro po niya sa akin ang paraan kung papaano po namin maaayos yung aming kaunting tampuhan lang naman. At kung kaya po ako ay nagnais na makarating, actually hindi po buo ang aking desisyong makapunta dahil baka po isang dahilan din na isumbat sa akin na yung pagpunta ko po dito. Pero binaliwala ko po yun. Hindi po kasi siya masalita. Ako rin po hindi masalita kasi po pag ako yung nagsalita, maiiyak lang po ako. Kaya dinadaan ko po yun sa text. Yung gusto ko pong sabihin sa kanya, tinetext ko po sa kanya. At lahat naman po ng aking sabihin, meron po siyang katwiran. Kaya nga po, idinadasal ko sa Ama na sana ay buksan ang kanyang puso at isipan upang mas higit po niyang maunawaan at maintindihan na hindi lamang naman po siya yung nahihirapan. Higit po ang hirap na nararanasan ko po. Gayunpaman, yun pong aking mga dinadala, hindi po alam sa amin, sa pamilya ko, dahil ayoko pong mag-intindi din yung aking nanay, kasi po may sakit din po siya. Meron man po akong mga pinagdaraan ng mga problema sa pamilya. Salamat po sa Ama dahil ako po ay biniyayaan ng mga kaibigan na handang makinig po sa tuwing ako po ay iiyak. Yan na po siya. Tuwing ako po ay may problema, hindi po nangyaring hindi po ako lumuha sa kanila. Kasi wala po akong mapaglabasan. Hindi ko po maikwento sa amin. Dahilan sa, siyempre po, asawa ko pa rin yun. Pinoprotektahan ko pa rin po dahil pag kinuwento ko sa mga nanay ko, lalo lang pong liliit ang tingin sa asawa ko.
Kaya po ilang araw na pinagninilayan po namin kung bakit ganun siya. At yun po ay pinagdarasal ko na sana ay ituro po sa akin yung paraan, gabayan po nawa ako ng Ama kung papaano pong magiging maayos po yung pagsasama po namin. Kasi naniniwala po ako na hindi po dahilan ang pera para maging maligaya po ang isang pamilya. Tama po ba? Marami pong salamat. Yun lamang po, yung paggabay po ng Ama ay araw-araw, gabi-gabi ko pong ipinapanalangin po sa Ama na kami ay patuloy po niyang gabayan. Marami pong salamat sa Kanya dahil namumroblema man po ako sa aming tahanan, ay meron po akong mga kabalikat, mga kapatid na nakagabay po sa akin. Yun lang po, thank you, marami pong salamat. Salamat kapatid. Tutulungan at gagabayan ka ng Ama. Walang imposible sa Kanya. Lahat ng hinaing natin, lahat ng daing natin, siya ang may magagawa. Siya ang makagagawa ng lahat ng paraan. Kaya huwag kang manghinawa o magsawa na dumaing at dumulog sa Kanya. Tanging siya lamang ang makatutulong sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po ay ang susunod ay ang aking kapatid na si kapatid na bunso. Magbibigay ng isang awit. Isang mapagpalang umaga po. Sa gabing ito, buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po. Ako po si hiningal po ako doon na. Tinawag ako, hindi ko alam. Anyway po, Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po ang first na, noong one ay ngayon pa lang po tayo nakita-kita. Ano po? Ay, para po sa inyong lahat. Welcome. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay
piling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ito pong awitin na ito ay ang Panginoon po ang umaawit, para po sa inyo lahat. Kung paano mapagtinuran dito sa awitin na ito, na ang luha mo ay papahirin niya, ang lungkot mo, ang lumbay mo ay papawiin niya, at syempre po ang pasanin mo ay kukuhanin niya. Sapagkat sa ganang pagkatao po, sa ganang sarili po natin, hindi po natin kaya. Mabigat, subalit siya, kayang-kaya niya po. Amen po ba? Maraming salamat po. Salamat kapatid sa napakaganda mong boses. At ngayon naman po ay ang susunod ay ang ating kapatid na nagmula pa sa napakalayong lugar na walang sawang tumutungo rito tuwing siya ay darating. Ang tinutukoy ko po ay ang kapatid nating si Gina De Rosario na mula pa sa Alaska. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Galak na galak po ang aking puso dahil nakita po kaming muli ni Apo at kayo pong lahat. Mahigit 3 taon na pong nakakaraan simula nang kami akayin ng banal na espiritu sa dambana sa pamamagitan po ng aking ama na nagkaroon ng karamdaman. Naalala ko po nung first day namin dito, dahil kung saan-saan na po kaming pagamutan nagpunta, ang sabi po nung isang amain ko,
pumunta kayo ron sa bahay pari. Mayroong, baka gumaling doon ang tatay mo. Maaga po kaming nagpunta rito. Hindi pa nga po ako nandito eh. At naisip ko, baka naman hindi naman gumaling ang tatay ko. Ngunit, yun po pala ang kadahilanan upang maakay kaming lahat. Dahil po sa karamdaman ni tatay, naakay po kaming pamilya. Hindi lamang po kaming magkakapatid at ang nanay ko, kundi rin po ang mga kapatid ni tatay. At yun po ay napakalaking gift po para sa amin. Wala po akong mapasambit dahil ang puso ko po ay puno ng kasiyahan. Minsan po, nung 3 years ago po ng anniversary, ay naatasan din po ako na isa sa mga speakers. Naalala ko po noong bago mag-anniversary, mayroon pong binanggit sa akin si Apo na marami daw po akong pagdadaanan ng mga pagsubok. At marami nga pong mga pagsubok na dumaan sa amin. Ngunit, hindi lamang po sa pagsubok na iyon, marami din pong mga biyaya na iba po ang trabaho ko. Ang naging trabaho ko po ay sa assisted living home, na kung malapit ng sumakibilang buhay ang mga matatanda, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-spend time sa kanila upang makapagdasal, nakasama sila. Yun po ay naituring ko na isang kaparaanan upang magamit na instrumento para ma-open po ang ibang souls na hindi kumikilala sa Panginoon. Siguro po sa mga susunod na panahon, kahit hindi po ako nakapunta rito araw-araw, kanina po nanood ako sa internet at sabi nga po ni Apo ay mayroong gawain. So, ipilitin ko po na Apo, kahit hindi naman po araw-araw sa internet, ay yung mga replay ay mapanood ko pa rin po. Ang aking pong puso ay punong-puno ng pasasalamat sa inyong lahat dahil kahit na nasa malayong lugar po kami, ay pagpunta rito sa Dambana, nandun pa rin po yung connection na ang kapamilya, ang tunay na kapamilya, ay nandito po. Yung happiness, pagtuntong pa lang dito sa Dambana, ay damang-dama na. At wala pong pagkakataon na basta tumapak ako sa Dambana, naiiyak po ako. Dahil punong-puno ng pasasalamat ang aking puso. Dahil nagkakilala tayo at patuloy ninyo kaming isinasama sa inyong panalangin upang magabayan. Kahit na malayo ang kinaroroonan namin, ay patuloy pa rin tayong connected sa banal na Espiritu na dumadaloy sa ating banal na Apo Conching. Mahal na Apo Conching, maraming salamat sa inyong pagtanggap at pag-akay sa aming lahat. Sa naging experience ko po, basta kasama mo ang Panginoon, kahit nasaan kang lugar, payapa ang iyong puso. At alam mong lahat ng problemang darating sa iyo, dahil sa kanyang tulong, ay mahuhulag po sa nating lahat. Kaya po, ang aking last message sa inyo, ay patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalig, at patuloy nating palilimin ang ating
pakikipagniig sa ating Panginoong Hesukristo, sa banal na Espiritu. At patuloy tayong magdasal at makinig sa kung ano man ang mensahe sa ating puso na idaratal ng banal na Espiritu. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat at hanggang sa muling pagkikita po. Salamat kapatid sa patuloy mong pakikinig at sa samahang ito. Mahal na mahal ka po namin. At galak na galak ang kalooban ng bawat isa sa mga kapatid mo na naririto sa dambanang ito. Welcome na welcome po kayong lahat. Salamat po. At ngayon naman po ay ang susunod na mga kakanta ay ang ating kapatid na Magno Gibara. Magbibigay po siya ng awitin. Sorry po, sorry. Hinahanap ko ang mic, hawak pala ninyo. Bago po ako mag-aalay ng awit, nais ko munang bumati ng magandang umaga po sa gabing ito. At ako po ay tinawagan upang mag-aalay ng awit. Una, iaalay ko po ito sa ating banal na Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, at sa ating mga alagad, tagasunod, mga pasyente, para po sa ating lahat. Naaayon sa banal na kasulatan, ang templo ng Diyos nasa ating katawan. Kaya't ating pag-ingatan ang banal na Espiritu'y mananahan. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglalakbay sa ligtas na landas. Liwanag ng kalangitan, babae kang isinugo ng may kapal, babae kang pinagpala ng may kapal. Lahat ng pagsubok sa'yo'y ibinigay, tinik sa buhay mo'y naranasan. Pinagtas mo ang landas ng kalinisan, babae kang nagdulot ng kagalingan sa mga taong mayroong karamdaman. Kalooban ng may lalang, sa Diyos Amang nasa langit ang nagbigay. Babae kang tinadhana sa lipunan, tinipon mo ang lupo ng kabutihan. Pinagsanib sa hiniran, babae kang busilak ang kalooban. Babae kang dalisay ang kalooban. Dakilang layunin mo ay tinanglawan, nagdulot ng kagalakan. Ang puso't damdamin mo ay kalinisan, ang buhay mo'y nagliwanag.
matapos ang kadiliman. Maraming pong salamat. Magandang umaga po muli. Sige, babalik. Isa pa. Naligaw na. Ang awit po ay Song of Love. Ang puso ko ay masaya magbuhat ng ikaw makilala. Ikaw na ang nangunguna sa buhay ko, naghahari ay ikaw na. Salamat po Ama sa kinalugdan mo, sa patnubay ng banal na Espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo. Siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa iyo. Salamat po Ama sa kinalugdan mo, sa patnubay ng banal na Espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo. Siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa iyo. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong mapakagandang awitin. At ngayon naman po ay ang susunod ay ang ating kapatid na si Mother Marisa, ang Mother of the House. Salamat. Salamat po, Ama. Muli, mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Welcome po, kapatid na Gina. Hindi lang matutulan ang aking damdamin na sa hindi po nakakaalam, si kapatid na Gina po ay isa po yung alagad sa bansang Amerika. Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po, alagad na po siya. At nais ko rin pong pasalamatan po siya bilang Mother of the House. Lahat po ng pinapadala niyo pong pasalubong sa amin. Yung chocolate at mga candy po para sa mga pasyente, lahat po yun at tatanggap po namin. At yung, basta lahat po, lahat, nahandog niyo po sa amin. At sa pamamagitan po ng mahal na Apo, pinupuri po namin ang Ama, sa pandama po na patuloy na pinananahan sa puso niyo. Sabi ko nga sa mahal na Apo na makita tayo nakatindig, aminin man po sa hindi, mga kapatid. Hindi dahil si kapatid na Gina ay alagad, hindi dahil siya po ay anghel sa dakong ito, nararamdaman po kasi ng banal na espiritu yung totoong paghahandog na ang sino mang binibigyan ng paghahandog na bukal, walang takot na tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Patawad po. Ninais ko lang pong ihayag sapagkat ang dakong ito ay alam nyo naman po, wala naman pong donation box. Siguro po, takda na para ipahayag ko po sa inyo. Wala naman po kayong donation box na nakikita para maghulog. Ano po? Subalit, mula sa simula po na maging Mother of the House po ako, ipinahiwatig po ng Banal na Espiritu at sa katauhan man po ng ating mahal na Apo, kung paano ang Banal na Espiritu ay nagbimensahe po sa akin na tinuran po ng Banal na Espiritu na ipadarama ko sa mga puso ninyo ang totoo at bukal
na paghahandog. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang sa tuwin ay pinasasalamatan namin sa Ama na kapag dumarating po yung, siyempre po may mga anghel din po kami dito na mga matagal na po sila na tumutungo sa dakong ito, maliit man na kaloob ng mga anghel na ipinagkakaloob ng Diyos sa dakong ito, aaminin po namin sa inyo, sobrang galak po kami na, halimbawa po, yung mga kapatid po natin na binibigyan kami ng tinapay, binibigyan po kami ng mga alaala kung ano, lipstick or dili kaya ganon. Kaya ito pinahayag hindi para humingi, kundi ito dito ipapasok kung paano po ang kaukulang bahagi ng Diyos sa aming buhay. Na sa unang buhay, oo nga naghahanap buhay ka, mabibili mo, mabibili ka ng kailangan mo. Subalit naroon pa rin yung hindi ka masaya. Dahil alam mo na yung ibili mo, isingit mo lang dahil may mga dapat pagpuntahan ng salapi mo. Subalit ngayon, wala ka mang hanap buhay dahil sa paggamit ng Diyos sa mga puso nila, ang mga hinirang sa dakong ito, sobrang galak ang aming puso. Diyos, amen po ba yun? At yun po yung nakita po namin na bilang kami po ay mga alagad, doon po ko papasok ang aking pahayag na nagkakaroon po kami ng contentment. Amen? Totoo po yun. Sabi nga ni kapatid na Berhel, makikita niyo mga alagad, magaganda mga bag niyan. Subalit 20 pesos lang ang laman, tapos lipstick. Masaya na kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. At lalo po pag halimbawa po, sabay-sabay dumarating po yung mga kapatid po natin sa bayong dagat ng mga alagad. So inaalala po ang mga alagad. Daig pa po namin yung may mga kapatid po kami sa abroad. Yun po ang isang biyaya ng Diyos na pinadadama sa amin sa dakong ito. Na sa bawat araw, talaga pong makikita mo ang pagkakaiba. Pinakikita ng Panginoon, ano ba yung buhay mo noon? At ano yung buhay na kaya kong ibigay sa iyo ngayon? Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat po kapatid na Gina, bilang alagad po. Hindi man po sa tuwina, 3 taon na po ang lumipas. Subalit ang alab na pagtanggap sa banal na Espiritu, malayo man ang kitanatunguhan mo at bigla kang dumating, yung puspos sa banal na Espiritu, may papatamos mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi lang po yung mga nag-abroad, maging dito man po. Kaya kahit hindi po nag-uusap at yung puso lang po ang nagkaroon sila ng, parang nag-selfie silang dalawa, yung puso niya at puso namin po, naroon na po yung galak. Sapagkat ipinadadama ng Panginoon na totoong ang banal na Espiritu ay tuwirang nananahan din sa mga taong pinagkalooban po niya ng bukal na puso. Amen po ba yun? Maging sa inyong lahat po. Kaya lang po, inabigyan ko po ng toon si kapatid na Gina. Minsan po siyang umuwi, at salamat po sapagkat bilang siya po isang lingkod, patuloy po niya kaming inaalala. At sa pamamagitan ng mahal na Apo, kaming lahat po ay nasyasyahan. Salamat kapatid na Gina. At alam niyo po, naiyak ako kay teacher. Okay lang po yun. Angkinin niyo po sapagkat wala makapagbabago ng isip ng tao, kundi tanging Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? At lagi niyo pong tatandaan, sabay ganun para ako facilitator. Hindi po. Sapagkat doon sa kaukulang kaganapan sa mga tagasunod, mga pasyente man o sino man, sapagkat bago pa po nagaganap sa inyo, pinauuna na po sa mahal na Apo ang mga pagdalisay. Kaya kung paano ang ating mahal na Apo ay dumaratal doon sa siya po yung nagiging eksperimento ni God para lumaban po tayong lahat. At nakita po niyo, lagi nakatindig, tumindig din po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po. At iyan po mga kapatid, napakaganda po ang dakong ito, ang tipanan ng ating Panginoon, na sa bawat pagbaba po niya ng mga aral, may tunay na, may pattern na po na ibigay ang Diyos, na ito yung dapat yung tuntunin. Amen? Na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, bawat kaganapan sa kanyang buhay, natuwiran po tayo yung mga saksi kung paano po siya nakikilaban at nagiging matapat sa Diyos sa bawat araw. At patuloy nakatindig sa gitnang ito
ganun din po kami nagmimithi na makalaban. At kung paano po yung mga pagdalisay po sa inyo, lahat po yan dinaranas din po ng mga kapwa hinirang, may mga pagdalisay. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng gawaing ito, ang tamang padron na ibinaba ng Diyos upang tayo makahakbang sa tama at tuwid na landasin, ibinigay po sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, hindi ko na po pakahahabaan. Nais ko lang pong iwanan sa inyo. Bawat araw, hindi natin maaaring takbuhan ang pagdalisay. Amen? Hindi natin pwedeng iwanan yan. Dahil sasabihin ng iba, maglilibang muna ako dahil ang dami kong problema. Hindi totoo yun. Sandali lang yung libang. Pagtapos, yung problema, nakasunod pa rin yun. Hindi mo lang napansin dahil may nakita kang iba. Subalit ang problema nakadikit pa rin. Amen? Subalit sa dakong ito, may problema ka man, lagi man siya nakadikit, hindi pa rin siya mangikibabaw sapagkat mas malaki sa edad kaysa sa problema. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, sabi po ni Arlene sa akin kanina, Mami, nakita ko yung picture mo nung una. Mas maganda kayo ngayon kaysa dati. Buhay po ba ang Diyos? Siningit pa. Totoo po yun. Maitatago ka ng Ama. Ano man ang dinadala mo sa aura mo. Amen? Sa bawat pagtingin mo sa mata, maaari po, nakatingin po kayo sa akin. Sabihin nyo, walang problema si kapatid na Marisa. Akala nyo lang po yun, na itatago ni John. At dahil po sa mga problema po na yan, kung paano pong dinadala, tingnan nyo po, ang lulusog pa namin, ano po? Akala nyo lang po yun. Ano po? Subalit salamat sa Ama, sapagkat yan po ay isang kaparaanan niya upang sa bawat paglilingkod po namin sa dakong ito, patuloy kami binibigyan ng Ama ng kaukulang kasiyahan at kagalakan ng aming sarili upang ang aming pinagdaraanan na pinahihintulot niya na aming kamtin, alam namin kasama siya. Ay po ba ang Diyos? At hindi lang po yun. Yun ang patunay ng Ama na kaya po itinatago po kami doon sa magandang aura sapagkat ayaw din ng Ama na mapulaan kami. At siya, kung paano namin siya pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, anong laban ng mga pampaganda? Marami kang pampaganda. Kung wala naman si God, papangit ka pa rin. Amen? Marami kang pera. Kung wala naman si God, mauubos rin ang pera mo. Marami kang lakas bilang tao ka. Ngunit kapag winakasan ng Diyos ang buhay mo, mamamatay ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, alam niyo po kanina sa sasakyan, ang pinag-uusapan po namin, yung mga patay-patay, kasi may magbe-birthday po na alagad. Alam niyo po, nagkatuwaan po kami doon sa picture ni Pope. Sabi po namin, para lang tayo nakarating sa Rome. Dahil isipin mo, nayayakap natin si Pope kahit karton lang po siya. Amen? Na litrato. Kapag tinignan mo sa cellphone, parang totoo na kasama mo siya. Alam niyo po, pinag-uusapan namin, at least sa ganitong kaparaanan, na picture natin si Pope. Tapos ang mahal na apo, nakita natin na tinanggap tayo at nabago. Anytime na kuhanin na tayo, magkikita-kita pa kaya tayo sa langit. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung pinag-uusapan namin. Kinukontra po namin yung magbe-birthday Ano ba yung usapan na yan? Hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa mamamatay. Alam niyo po, masarap pag-usapan din po yung kamatayan. Sapagkat, dati may takot, pero ngayon po, pinag-uusapan pa po namin yung mga damit na isusuot namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Samot-sari man po ang inihayag ko sa inyo, isa lang ang tumbok nito. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapanatagan ng kalooban. Gaya ng inawit ni Bunso, ino-offer niya ng buong-buo ang kanyang sarili para sa ating lahat. Kaya sa dakong ito, kung paano ating mahal na Apo Kunching, tumalima, tumupad, naging matapat sa Diyos, sa kanyang pagtupad at pagiging matapat, tayong lahat ay nakinabang. Amen po ba yun? Kaya nawa po, patuloy po nating kamtin ang kalooban ng ating Ama at mabuhay po ang Ama sa bawat araw sa ating buhay. Sapagkat nararamdaman ko na po ang bawat simoy ng hangin na pinadadama ng Ama ay simoy ng pag-asa
na sa taong ito at sa susunod pang mga panahon, marami siyang biyayang ibababa sa ating mga buhay. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat, Mami, sa mapakaganda mong ipinahayag. At tunay po yung sinabi niya na anumang pagdalisay ang umabot sa amin bawat isa, ay nagagalak pa rin po kami pagkat kasama namin lagi ay siya. Kaya sa kanya po kami laging umaasa at ang kalakasan, kasiglahan ng aming katawan ay talagang siya ang nagkakalaob. At ngayon naman po ay magsitayo po tayong lahat at